Magandang araw mga kababayan, narito na ang pinakabagong ulat sa lagay ng panahon ngayong araw, June 1, 2026, Monday. Patuloy pa din ang pag-intensify ni Typhoon Domeng pero papalabas na ito ng Philippine Area of Responsibility. At kahit nga ito ay kumikilos pahilaga, nahihila nito ang habagat na magpapaulan sa malaking bahagi ng bansa. Bukod dito, meron pang isang sistema na nabubuo sa may kanluran ng bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa pinakahuling datos, ang sentro ng mata ni Typhoon Domeng ay tinatayang nasa layong 665 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Kumikilos ito north-northwestward sa bilis na 15 kilometers per hour. Sa lakas naman, ang maximum sustained winds ay 130 kilometers per hour malapit sa sentro at ang bugso ay umaabot hanggang 160 kilometers per hour. Ibig sabihin, malakas pa rin ang sistema at malawak ang impluensya ng hangin sa paligid kahit ang core ng bagyo ay nananatiling nasa karagatan sa hilaga ng bansa. At dahil sa lakas ni Typhoon Domeng, nahihila nito ang habagat, kaya meron tayong weather advisory na inilabas ng Pag-asa due to southwest monsoon. Ngayong araw, June 1, inaasahan ng ulan na naglalaro sa 50 to 100 millimeters sa Palawan at Occidental Mindoro. Bukas, inaasahan pa rin ng 50 to 100 millimeters sa Bataan, Palawan at Occidental Mindoro. Sa Wednesday, June 3, inaasahan ng 50 to 100 millimeters sa Zambales at Bataan. Sinasabi din sa forecast na pwedeng mas mataas ang ulan sa mga mountainous at elevated areas at maaari ring lumala ang epekto kung may significant antecedent rainfall. Ibig sabihin, kung nabasa na ang lupa at may nauna ng mga pag-ulan bago tumama ang panibagong buhos, sa ganitong kondisyon, mas mabilis mag-ipon ang tubig sa mabababang lugar at mas mabilis lumambot ang lupa sa mga bahaging may dalisdis. Bukod sa ulan, may isa pang mahalagang bahagi ng advisory, ang enhancement ng southwest monsoon at ang peri-peri ni Domeng ay magdadala ng strong to gale force gust sa ilang lugar, lalo na sa coastal at upland areas na exposed sa hangin. Ngayong araw, kabilang sa mga lugar na maaaring makaranas ng malalakas na bugso ng hangin ang Batanes, Babuyan Island, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Panay Island at Negros Occidental. Bukas, June 2, kasama sa posibleng makaranas ng strong to gale force gust, ang Batanes, Babuyan Island, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte at Camarines Sur. Sa Wednesday, June 3, kabilang naman ang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Isabela, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Norte at Camarines Sur. Ang ibig sabihin nito, kahit ang sentro ni Domeng ay papalayo, ang outer circulation at ang habagat flow ay pwedeng magbigay ng pabugsong hangin na ramdam sa mas malawak na bahagi ng Luzon at maging sa ilang bahagi ng Visayas, lalo na sa mga lugar na bukas sa hangin, baybayin at matataas na lugar. Sa forecast weather conditions para sa bansa ngayong araw, para sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon, Bicol Region, Mimaropa at Western Visayas, inaasahan ng cloudy skies na may scattered rains at thunderstorms. Ang sanhi nito ay southwest monsoon, kaya ang pagulan dito ay pwedeng pabalik-balik at may mga pagkakataon na mas malakas ang buhos, lalo na kapag nagsabay ang monsoon moisture at thunderstorm development. Ang inaasahang epekto ay possible flash floods o landslides dahil sa moderate to heavy rains. Sa mga araw na ganito, ang ulan ay hindi kailangang tuloy-tuloy buong araw para makapagdulot ng abala. Sapat na ang sunod-sunod na buhos sa loob ng ilang oras para mag-ipon ng tubig sa ilang lugar, lalo na kung mahina ang drainage o kung ang lupa ay basa na mula sa naunang pag-ulan. Para sa natitirang bahagi ng bansa, inaasahan ng partly cloudy to cloudy skies na may isolated rain showers o thunderstorm, sanhi ng localized thunderstorm. Dito, mas paisa-isa ang tama ng ulan, pwedeng may lugar na uulan ng malakas sa maikling panahon, tapos titila, habang sa katabing lugar ay mahina o halos wala. Pero kapag ang thunderstorm cell ay naging severe sa isang area, posible pa rin ang flash floods at landslide, lalo na sa mga sensitibong lugar gaya ng mabababang bahagi at mga bahaging may matatarik na lupa. Ngayon, tungkol sa track at intensity outlook ni Typhoon Domeng, ayon sa outlook, magsisimula ng kumilos si Domeng northward simula ngayong umaga bago ito dumiko north-northeastward patungong southern Japan. Inaasahan na lalabas ito ng Philippine Area of Responsibility ngayong umaga o ngayong hapon. Pagdating sa lakas, sinasabing posible pa rin na maabot ni Domeng ang peak intensity nito at mapanatili ang lakas habang gumagalaw malapit sa Okinawa, Japan. Pagkatapos nun, inaasahan ng weakening trend. Meaning malakas pa rin ang bagyo sa karagatan at maaaring manatiling matindi sa isang bahagi ng ruta nito,
Pero habang nagpapatuloy ang pag-akyat at paglipat sa mas hindi pabor na kapaligiran, unti-unti itong hihina. Bukod dito, kasabay ng habagat, meron pa tayong isang sistema na minomonitor na manggagaling sa kanluran. Although hindi ito nakikita na kasing lakas ni Bagyong Domeng, pero sapat para magdala ng mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng bansa. May moderate chance ito ng development at nakikita sa mga simulation run na kikilos pahilagang silangan at posibleng dumaan sa extreme northern Luzon. Dahil na rin ito ay nahihila ng sistema sa mas mataas na latitude. Marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito, kaya patuloy natin itong imo-monitor sa mga susunod na updates. Ang pinakaramdam na epekto sa Pilipinas sa window na ito ay hindi dahil sa landfall, kundi dahil sa habagat at sa outer circulation. Kaya ang mga lugar na nakalista sa heavy rainfall outlook at sa listahan ng strong to gale force gust ang mas dapat pagtuunan ng pansin sa mga susunod na oras at araw. Sa kanlurang bahagi, makikita sa rainfall outlook kung bakit Palawan at Occidental Mindoro ang unang nasa listahan ngayong araw. Tapos nadagdag ang Bataan bukas at sa June 3 ay Zambales. Ipinapakita nito na habang nagpapatuloy ang habagat enhancement, ang koridor ng mas matinding ulan ay pwedeng manatili sa western seaboards at kalapit na lugar. Kasabay nito, ang listahan ng strong to gale force gust ay lumalawak mula Batanes at Babuyan Island hanggang Metro Manila at Calabarzon at umuusad pa patungong Ilocos Sur, La Union, Pangasinan at Isabela sa June 3 na nagpapakita ng mas malawak na impluwensya ng hangin sa Luzon habang papalayo si Domeng. Sa Metro Manila at kalapit na rehiyon, ang kombinasyon ng scattered rains at thunderstorm dahil sa habagat at ang posibilidad ng pabugsong hangin ay pwedeng magbigay ng pabago-bagong kondisyon sa maghapon. May mga oras na mas makapalang ulap, may mga oras na may buhos, tapos hihina, tapos babalik ulit. Lalo na kung ang thunderstorm cell ay sumabay sa monsoon flow. Sa Western Visayas, kabilang ang Panay Island at Negros Occidental na binanggit sa listahan ng gust ngayong araw, maaaring makaranas ng mga pagkakataon ng malalakas na bugso ng hangin kasabay ng mga thunderstorm burst. Kaya ang kondisyon ay pwedeng maging mas aktibo sa ilang oras sa Bicol Region at Mimaropa kasama rin sa habagat-driven scattered rains. Kaya posible ang pabalik-balik na pag-ulan at sa Palawan at Occidental Mindoro nakapaloob mismo sa heavy rainfall outlook. Kaya doon mas tumataas ang tsansa ng mas tuloy-tuloy na mas malakas na ulan sa loob ng window na binanggit. Manatiling nakatutok dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong panonood at mag-ingat po tayong lahat.